Hello. How's your day? Alam nyo guys, pag 'di ba sa atin, sanay kasi tayo na maraming kaibigan. Siyempre doon tayo lumaki. Tapos ang daling makipagkaibigan sa atin sa Pinas. Dito mahirap. So, darating talaga tayo minsan sa time na, lalo na pag stay at home mom ka, yung hindi ka nag-work, darating ka sa point na parang, ano ba to, paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, wala nang nabago, tapos, bored ka, tapos, yung parang, maisip mo, parang na-stuck ka doon sa sitwasyon na gano'n, parang, hindi, tapos, it will lead to yung hindi ka na masaya, unhappy ka na, kasi nga, parang yung routine mo paulit-ulit na lang, tapos wala ka pang social life. So, darating ka talaga sa punto na gano'n. Kahit ako, dumating ako sa point na parang, ay, ganito na lang, ganito pala yung Amerika. Parang, wala na akong walang kasiyahan. Lalo na yung sanay ako sa ang dami kong ginagawa sa Taiwan, ang dami kong kaibigan. Tapos pagdating ko dito, wala, back to zero. So, dumating din ako sa point na gano'n. Pero, hindi ako masyadong, kumbaga hindi ko masyadong dinamdam. Yung ginawa ko, nag-focus ako sa, kung ano yung ginagawa namin mag-asawa. Halimbawa yung sa negosyo, yung sa mga pagkakakitaan namin. So, doon ako nag-focus. Kumbaga, ibinaling ko sa iba yung, instead na nag-focus ako sa negative side na, ganito pala yung buhay sa Amerika, wala ka man lang, kasiyahan, yun. Pero depende kasi yan. Yung iba kasi, madali silang nakakahanap ng kaibigan. So, para to sa mga, kagaya ko, na mahirap, hindi na, iwan ko, basta matagal na ako dito, 6 years na mahigit. Pero wala ako yung masasabi na super close. Tapos yung lalabas kami lagi, wala akong ganun. Yung kasama ko lumabas lagi yung pamilya ko. So, para to sa mga ganun. So, yung ginawa ko guys na parang instead na ibaling ko yung isip ko sa ganun na negative na ang lungkot ng buhay sa Amerika, ganun. Ang lungkot maging housewife, ang lungkot yung stay at home mom ka lang. Tiningnan ko yung positive sides. Yung inisip ko, maganda nga yan kasi nakakasama ko yung mga anak ko, nababantayan ko sila. Yung parang nakaka-focus ako sa family ko. So, tapos, inano ko yung sarili ko sa, kumbaga sa trabaho. Kung ano yung magiging makakabuti para sa akin sa kinabukasan ko, kinabukasan ng mga anak ko, kinabukasan ng pamilya ko. Ganon. Hindi ko masyadong na bakit wala akong mga social life sa outside sa family namin. Kasi it will cause an stress din na tapos may babaling mo yung parang mapapagbuntunan mo yung family mo, yung asawa mo, yung anak mo, bakit ganito yung buhay nyo, ganun. Hindi ako dumating sa puntong ganun. Yung parang ko lang, assist ko yung sarili ko na kung ano ba yung maganda kong gawin. Kasi instead na mag-dwell ako doon sa negative sides na bakit ang lungkot ng buhay ko, edi nag-focus ako sa kung ano yung tingin ko mas makakabuti dahil nga sa wala akong kaibigan. So, parang nag-shift yung attention ko doon sa paghahanap ng magiging mga kaibigan ko, kasama ko sa lumabas dito, ganun. Dahil dito sa Amerika, sa ayaw at sa gusto mo, busy ang buhay. Kahit pagustuhin mong marami kang kaibigan, minsan hindi madali. Kasi lahat dito ng tao, focus sila sa pagtratrabaho, focus sa family. So, kahit magkaroon ka ng kaibigan, hindi mo sila maasahan na anytime gusto mong lumabas, gusto mong mag-hangout, available sila. So, hindi siya madali. Hindi kagaya sa atin. So,
mas maganda, ano mo na lang, ibaling mo yung attention sa family mo, sa mga bagay-bagay na tingin mo makakatulong sa, sa sarili mo. Hindi naman ibig sabihin na dahil stay at home mom ka lang, ayun na, yung parang wala ka ng, yung parang alam mo yun, wala ka ng, parang wala nang halaga yung buhay mo. Nasa sayo pa rin yan. Ikaw pa rin kasi yung may control kung paano mo titingnan yung sitwasyon, kung paano mo, ano yung gagawin mo para mas pabuti yung sarili mo. Self-improvement, para, alam mo yun, yung para masabi mo naman someday na, kahit stay at home mom ako, may nagawa pa rin naman ako para sa sarili ko, ganun. So, kahit ikaw pa rin kasi talaga yung gagawa ng solusyon, kumbaga sa kung ano man yung problema mo. O madali yung yung sabihin, magbasa ka ng libro, mga i-search mo lang sa Amazon, there's millions of books na parang self-improvement, na gano'n. Pero kahit magbasa ka pa ng maraming libro, kung hindi mo ina-apply sa sarili mo, wala pa rin yun. So, kumbaga ikaw lang din yung magre-resolve ng problema mo tungkol sa sa pagiging stuck mo dyan sa sitwasyon na yan. So ayan, hindi madali kasi yung buhay sa Amerika, lalo na pag bago ka lang, tas stay at home mom ka pa. So nasa parang forever kang mag-a-adjust. Tapos parang isipin mo, you just have to live with it. Kasi kung hindi mo talaga kaya, kailangan balik ka sa Pinas. Kasi doon yung masaya ang buhay. Dito hindi. Dito lahat seryoso. Lahat parang lahat dito yung problema, yung paano ka makakasurvive sa araw-araw. So, yan. Kaya, parang yung fast pace yung buhay dito na kailangan sumabay ka rin, kasi kung hindi mapapagdiwanan ka, kung hindi ka kakayod, babaong ka sa bills, sa utang. So ayan, ganun yung mga tao dito. So kung isa ka sa mga swerte din yung mga stay at home mom, kasi ibig sabihin na provide ng asawa mo yung pangangailangan mo. So kung isa ka sa ganun, gumawa ka na lang ng paraan. Paano ba? Kumbaga, kasi hindi yung pagiging stay at home mom naman, hindi naman forever. Kasi paglaki ng mga bata, maaari ka nang magtrabaho. So, yung gawin mo, ihanda mo yung sarili mo para pag dumating ka sa punto na kailangan lumabas ka na, magtrabaho ka na, handa ka na. So, I think yung masasuggest ko dyan, focus on getting more education, improving your yung baga, i-enhance mo yung knowledge mo, mag-focus sa kung ano yung gusto mong gawin pag malaki na yung mga bata. Para, pag handa ka, hindi ka na, kahit naging stay at home mom ka ng matagal, hindi ka pa rin napag-inawanan ng panahon. Ayan. Kasi, kahit nasa bahay ka lang, you're gonna be doing something para sa sarili mo. Para in the future, pag handa ka na, magtatrabaho ka na, ganun. So, hindi ka parang back to zero or kumbaga, may may ibubuga ka. Kung yung, parang hindi na dahil stay at home ka, na blanco na yung utak mo, tas hindi mo na alam yung nangyari sa labas. So, yeah. It would help kung lalo na kung boring ka, mag-aral ka, ganun. Mag-study ka sa kung ano yung field na gusto mo in the future. Kasi kahit tapos ka sa Pinas pagdating dito, iba yung iba yung mga credentials na hinahanap. Kailangan may certain kumbaga, talent or capacity ka kung ano yung kaya mong iambag. Pero madaling maghanap dito ng trabaho kahit kahit ilang taong ka na, yun yung kagandahan dito. Mabilis. So, ikaw lang yung susuko sa mga trabaho dito. So, yun. So, yeah, so, wag kang mawala ng pag-asa kung stay at home ka, kung stay at home ka man ngayon,
Huwag kang mawala ng pag-asa. Darating din yung point na you will go out there and then you will be doing something for yourself. Ayan, yan yung laging ipagdasal mo na sana pag dumating yung time na yun, handa ka. Handa kang harapin yung mga bagong challenges ng ibang chapter, yung susunod na chapter ng buhay mo. Yan yung always nilolook forward ko na lang. Ngayon ginagawa ko to para sa mga anak ko kasi maliit pa sila. Someday, I will be doing something for myself. O, diba? Ganon. Para ma-inspired ka naman. Hindi yung parang ka na, ay, bakit yung ginagawa to? Ganon. So, lagi mong titingnan yung positive sides. Ayan. Kasi sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Charot. O, diba? See you on my next one. Bye!